as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Sa mga awit, Kabanatang 70, talatang 14, tuwing umaga'y ipadama niyo sa amin ang inyong tapat na pag-ibig upang umawit kami ng may kagalakan at maging masaya habang nabubuhay. Kaibigan, ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect. At binabati ko po kayo ng isang napakasaya at magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in. Kayo man po ay nasa inyong mga tahanan o kaya ay nasa mga sasakyan. Maraming salamat po. Ganon din po naming pinasasalamatan ang mga kaibigan nating nanonood sa Facebook page at YouTube channel. Saang dako man po kayo ng mundo, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay dito sa ating himpilan at sa ating palatuntunan. Ang Rise and Reflect ay naglalayon po na pasimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At ngayong umaga ay itutuloy natin ang ating pagbabasa mula po sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 4, talatang 12 hanggang 16 po tayo. At mula sa Ang Bible, Pinoy Version, pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas pa sa espada na matalim ang magkabilang sides. Tumatagos ito sa kaloob-looban, sa kaluluwa at spirito, sa mga joints at mga buto. Nadjudge nito ang nasa puso ng tao, ang mga iniisip at mga plano nito. Walang pwedeng itago sa Diyos. Naka-expose sa Kanya ang lahat ng creation. Kitang-kita niya ang lahat, sa Kanya tayo mananagot sa lahat ng mga ginawa natin. Kaya nga panindigan natin ang faith natin kasi meron tayong dakilang high priest na nakapunta na mismo sa langit. Siya si Jesus, ang anak ng Diyos. Ang high priest natin, naiintindihan niya ang mga weakness natin kasi naka-experience siya ng iba't ibang klaseng tukso gaya natin, pero hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-alangang lumapit sa trono ng napakabuting Diyos. Doon matatanggap natin ang awa at sobrang kabaitan niya na tutulong sa atin sa oras na kailangan natin.
lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Karaniwan ay iniisip natin na ang confidence ay nakaugat sa ating sarili. Ang ating naabot, ang ating mga kayamanan. It is a can-do attitude or at least a will-do mentality. The Christian confidence originates from a different place. May tiwala tayong makalapit sa trono ng biyaya ng Diyos hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Yaan ang confidence o pagtitiwala na mayroon dapat ang isang mananampalataya o tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sa Kabanatang 4, talatang 16 ng Hebreo, uulitin ko ang bahaging ito ng talata na bilang pinakasusing talata natin sa pag-aaral ngayong umaga. Ang sabi dito ay, kaya nga dumulog tayo sa trono ng biyaya na may malaking pagtitiwala upang tayo ay tumanggap ng habag at biyaya na makatutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Paano natin malalaman na ang ating pagtitiwala ay nararapat? Anong karapatan nating isipin na tatanggapin tayo ng Diyos? Ang banal na kasulatan or scripture cuts through any self-deception to show us what we really like, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Wala tayong maililihim sa Diyos. Nalalaman ito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Sang-ayon sa talatang 12. Ang ibig sabihin ng salita ng Diyos ay buhay. Ito ay tumatagos sa puso ng tao at inihahayag nito ang katotohanan at hinahatulan ang kasalanan. Kayang abutin ng salita ng Diyos ang pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao. Walang nalilihim sa Kanya. Kapag ang gawain ng salita ng Diyos ay natapos, malinaw na ang mga batayan para sa ating pagtitiwala ay hindi nakasalalay sa ating sarili, naabot, pinag-aralan, katayuan sa buhay o kahit na kayamanan. Kaibigan, may pagtitiwala tayong makalapit sa trono ng Diyos dahil si Hesukristo ang namamagitan at gumagawa bilang ating dakilang pari. Ang gawain ng high priest o dakilang pari sa Biblia ay namamagitan sa tao at sa Ama. At ang ating pasaporte sa Kanyang presensya ay ang ating pananampalataya sa Kanya, sang-ayon sa talatang 14. May pagtitiwala tayong hindi tayo tatanggihan ni Kristo. Lumalapit tayo sa isang high priest na nakiramay sa ating mga kahinaan, sang-ayon sa talatang 15. At upang idein, ang ilang version ay isinalin ang salitang Griego sa talatang ito as sympathize. To sympathize is to feel with someone. Subalit ang kadakilaan ni Kristo ay nag-aalok ng higit pa sa isang ibinahaging damdamin. Dahil si Jesus ay tinukso sa lahat ng mga bagay tulad natin, ang sabi ng Biblia, ngunit nagtagumpay. Siya ay maaaring magbigay ng awa at biyayang tumutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ang susi, kaibigan, sa pagtitiwala at katiyakan sa buhay na Kristiyano ay hindi tiwala sa ating sarili, kundi tiwala sa ating Panginoong Hesukristo, kung papaano siya nagtagumpay sa mga tuksong kanyang naranasan. Kaya ang imbitasyon sa atin ay tumingin tayo sa labas ng ating sarili, sa trono ng biyaya ng Diyos at ilagay ang ating tiwala kay Hesukristo. Dare to draw near at makakatagpo ka ng awa, biyaya at tulong mula sa ating tagapamagitan, ang ating dakilang pari, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, ano ang nagbibigay sa iyo ng tiwala? Ano ang pakiramdam mo kapag lumalapit sa Diyos? Ano ang itinuturo sa atin ang kasulatang ito kung bakit tayo dapat sa Kanya o kay Kristo magtitiwala?
Para sa iyong comment and reflection, maaari kang makipag-ugnayan o mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Kaibigan, sa pagkakataong ito, nais ko po kayong anyayahan na samahan kami sa pananalangin. Tayo ay lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat na itinuro mo sa amin kung kanino kami lalapit sa panahon ng mga pagsubok. Maawing Diyos, Ikaw ang aming taguan at kaaliwan. Ikaw ang aming confidence. Salamat sa iyong katiyakan sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 4, na kami ay makalalapit sa iyong trono ng may pagtitiwala, sapagkat ang aming tagapamagitan ay ang inyong anak, ang aming tagapagligtas, ang manunubos, ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat sa iyong presensya at sa pananampalataya na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, akin pong idinadalangin at itinataas ang aming mga kaibigang may mga pasanin. Sa kanila pong mga mahal sa buhay na may karamdaman, inyo po sanang pagalingin ang mga katawang ito na may hina na pinahihirapan ng karamdaman. Akin din pong idinadalangin, Panginoon, ang kanila pong mga hanap buhay, ang kanila pong mga negosyo. Patuloy niyo pong palaguin ang mga ipinagkatiwala niyong ari-arian at hanap buhay sa kanila upang patuloy po silang makapaglingkod sa inyo ng may kagalakan at may katuwaan, may kapayapaan sa kanila pong mga damdamin at kaisipan. Inyo pong ingatan ang bawat isa sa amin sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay sa atin pong palatuntunang Rise and Reflect dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at patuloy po namin kayong inaanyayahan na sundan ang natatanging pag-aaral sa Revelation of Hope mamaya alas 7 ng gabi. At mamaya po ay ipagpapatuloy din sa ganap na alas 6 ang Radio Clinic, kung saan ang atin pong mga Doctor on Air ay inyo pong pwedeng tawagan, maitanong ang inyong mga kalusugan upang ito po ay mapangalagaan. Ako ang iyong kaibigan, Nerio Caranza, nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. God is always near you. Ang susunod, may nagmamahal sa iyo. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above.
promise is true. With every dawn I'm renewed.